Good day everyone and good day sir. My name is Crizel Missy Mahinay and today let's talk about constitutional isomers. Constitutional isomers is also called a structural consumers. So kani siya is same lang iyang molecules. Na ay carbon, na ay hydrogen, different parehas lang po sila sa kadakan sa ilang carbons, parehas lang po sila sa ilang kanang hydrogen, but ang mahitabo niya is different na different ilahang mga structures or ang ilang forma sa ilang pagka-plaster or structure nila sa inyuhang isomers. Like kuntahay na ay straight, tapos same sila nga upat ka carbons, pulo ka hydrogens, napoy although upat ang ilang carbons pero naapoy ang ikaupat nga carbons is nag-branch na siya. So I will explain that later. So, molecular versus structural formula. So, ang molecular is nag-state siya kung pila ka carbon o pila ka hydrogen ang naaanak nga kuan. Pero, pag may tag structural formula, is paano nakakonect ang mga hydrogen o carbon sa usa-usa. Like for example, nato diri example nga butane. So, in molecular form is naatay C4 in carbon 4, upat ka carbon, og 10 ka hydrogen. Pero, pag let's talk about structural formula, is nakaing-ani na siya. Nakakuan kung sa carbon, paano sila nag-connect, pila ka hydrogen, og unsa, paano nakakonek ang hydrogen sa atong carbon, samtang ang carbon nakakonek sa sarili nga carbon. Nag-gets niyo ba? Why do we have constitutional isomers or hanong ang constitutional consumers na may lahi-lahi na forma? Tungod kay ang atong carbons is na siya upat ka hydrogens kumukunik pa sa usa ka carbon. So dili na tumakuan nga ang pagkunik sa carbon is straight lang. Dahil klase-klase ang pagkunik. Pwede siya palinya, pwede siya pa branch, and pwede po siya patuyok. So ang carbon na to is dili lang siya straight, ha? So the more na daghan ang carbon, the more na mas daghan o daghan ang possible na mahimo o mapurma sa atong carbons. Unang natay constitutional isomers. Draw them. Or paano to siya isulat? So natin mga step. First is molecular write the molecular formula. So ito isulat sa gitong pinaka-carbon, pinaka-hydrogen ang naaniya katong pinaka-shortcut. Then second is find the longest continuous carbon chain. Kung pila na siya, ang sana siya methane, alkane, or katong 1, 2, 3 nga. 1 methane, 2 ka carbon, and 18. So pitaon mo siya ang longest. Then third is draw the possible straight ba siya, or itong branches ba siya. Then make sure that no or two are just flip or rotated version. Then lastly is ihapon nimo siya kung imong gisulat, is ihapon nimo siya kung tama ba siya sa imong one, kung upat ra ba ka carbon o 12 ka hydrogen or 10 ka hydrogen, okay? So natay example diri si methane, si ethane ug si propane. Kani sila isula sila yung mga isomers tungod kay gamay ra ang atom nga naa sa carbon. So wala luna para mudunggang pa. So for example si methane is 1 carbon. So unsa pa man to idungong nga isa ra man yung carbon. So na si ethane is 2 carbon. And next is si propane nga 3 carbon. So dili ta makadungag, gamay ra ang atom nga nasa ilahang sa carbon, okay? We have an example of butane. So butane have 4 carbon. So pwede na siya madungagan nato og atoms na mahimo siya og constitutional isomers. Tungod kaya ang butane is upat siya ka carbon, pwede siya madungagan. Like iyang forma is parehas siya molecular structures. Pero ang iyang structural is lahi na siya pwede kani or pwede pod nga mahimo siya og straight, diba? So lahi-lahi same lang siya molecular forma pero mahimo na siya lahi nga mga lahi na siya nga elements or nga mga butang. So, muna siya ang constitutional. Same lang gyapon ni pentane kay more than 4 naman yung carbon is pwede na siya madungagan. Although yes, C5 hydrogen 10, pero pwede na siya malahi-lahi. Pwede na siya nga ma-branch, pwede na pud siya mahimo siya og isobutane or dimethyl propane. Pwede na siya mahimong neopentane gani. Mahimo siya similar lang siya like molecular formula, but ilang structural formula is malahi na siya. Muna nang natay constitutional isomers. Like upat ka carbon pero iyang parents lima siya ka carbon pero ang parents niya is pwede siya nga upat lang ka carbon din nisumpay nitong isa ka carbon ana siya mo nang constitutional. So same lang gihapon ni hexane, ni heptane ug ni octane. Ang 6 ka carbon, 7 ka carbon ug ang 8 ka carbon. So dili pa sabot nga 8 ka carbon is nagsumpay-sumpay na sila. Pwede nga mahimo nga 8 siya ka carbon, pero upat lang ang parents ato niya. Then, ang upat ato is ni branch na or ni connect na lang siya. Oh, pareha di ba? 8 ka carbon. Pero ang another ka upat ka carbon ato niya is nisumpay na lang siya. So mahimo na po siya lahi nga mga butang. Muna ang pasabot sa constitutional. Same sa kung gipang example sa pinakauna. So, paano na to may define na sila? Una ta iupak naming rules. Paano na to sila ma-name, especially if na siya branch. Una is first, write the molecular formula first. Unahan yun na to kung
ang pagkuan sa molecular formula kung pila ka carbon, pila ka hydrogen sa imuhang sa kana nga butang. Then find the longest constitution carbons. Find mo ang pinakataas or iyang parents para makabalota kung unsa ang branch ug asa nabutang ang branch sa ahat sa nga carbon ang ni connects ang isa ka carbon ni ni katay. Then draw all the possible straight or branded shapes. So isulat na to kung naka-cyclic ba siya, naka-straight ra ba siya, or naka-branches ba siya. Then make sure that no two or flipped rotated version. Then count atoms to confirm their match the formula. So siyempre, before na to mahuman, is dapat i-count na to, i-sure na to siya. Then daghan pag i-pack name nga mga rows. Like for example, once na ang number o ang number magtapad is that dash imong gamiton, but number o word ang tapad is that kama inyong gamiton. Then pag word na word ang magtapad is that kinahanglan siya nga walay space, like sumpay lang gid siya. Daghan pag i-pack name nga rows, which is ato na nang mahibalan sa sunod. Okay. So physical and chemical properties sa anong lahi-lahi man ang act or ang mahitabo sa atong sa atong isomers is that once manggod nga daghang branches dali lang siya matunaw. Tapos pag once pag nga straight is dali siya mabugnaw. So ang pasabot ani niya is that kana ganing lahi-lahi siya og porma, lahi-lahin siya og kana ganing ang porma sa molekula ang nagtino kung unsaon kini pagduol o pagtubag. So sa ubang mga chemical, paano siya mo-combine sa ubang chemical? Kung lahi ang porma, lahi usab ang pinaagi sa ilahang paggawi sa panahon o sa reaksyon. So mo nang bisag pareha sila o kanang kung gibali pa pareha sila o kanang ingredients, pero lahi-lahi ang iyang mabuhat. Lahi-lahi iyang purpose ug lahi-lahi iyang mabuhat. Okay? Importance sa agriculture and organic chemistry. So ang importante hanon kinahanglan naton ihisgutan tungod kay naan siya sa atong palibot. Like sa ato ang agrochemistry or agrochemicals like pesticides, herbicides and fertilizer. If mali man ang isomers nga atong same iyang carbon pero lahi atong nakuha nga porma sa isomers is mali atong mabutang sa atong mga gamit. Like dapat kani siya straight lang nga isomers. Like C4 then C5 tapos hydrogen 12 ang atong kinahanglan. Pero atong gipalit is straight ang iyang isomers like paligid niya. Pero ang ato din kinahanglan is katong isomers nga nag-branch lang. So kinahanglan nato ni siya alamon para makabalot ta unsay purpose like sa mga chemical sa yuta. Ang isomers nato dapat nato mahibalaan para makabalot ta ko. Ngayon ani nga isomers is daghan siya nutrients although pareha siya kadaghan sa carbon pero lahi-lahi man yang porma. Ngani siya ang iyang nutrients atong makuha. Napoy uban nga dali. Napoy isomers para mahibalaan nato ba ma-identify nato nga kanang dali ra siya makuha. Or dali ra siya mawala or ato siyang mapuslan or ang iyang makuha nga nutrients sa atong mga halaman. Din bisan sa pagkaon, pares-parehas lang ang kadaghanan sa carbon ug sa hydrogen nga isomers. Pero panahon sa pag-branch or panahon sa pagporma sa structure sa atong isomers is lahi-lahi iyang nutrients nga mahatag sa atong pagkaon. Ug bisan sa makina gani sa butane or sa kalidad sa gasolina, nga kinahanglan nga ingani ang porma niya, structure niya. Di makabalota ba nga ingani day nga structure ang kailangan. Dili day tong kuan bisag pareha lang kadaghan ang carbon gani ang hydrogen sa kanang isomers, pero lahi day nga porma gani, lahi day nga structure ang kailangan day nimo para sa makina. Munang makabalota para mas mapadali ang paandar kaysa munang mahitabo nga maguba siya tungod kay lahi ang atong nahibalaan. So munang importante nga hibalaan. So kung gusto pa mo na mahibalaan, kung gusto pa mga mas daghan pag mahibalaan or nakulangan mo sa kuang mga report natay reference to that pwede ninyo siya ma-search ug pwede ninyo ni makuha sa online. So daghan kay salamat no. Thank you for watching. I hope na naamay na learn ug nakasabot mo. That's all. Thank you.